Ganito, na gano'n ng, hindi na natin sinama yung Bible. No, laro na lang, kasi laro lang naman ang palang ang dahilan kung bakit nyo dinala yung palang people nyo rito eh. So, I'm sorry to tell you, ang Diyos lang makakapaghinto sa akin para mangaral. Amen? Amen. Okay, gusto nyo ba makinig ng salita ng Diyos? Amen. Ano mo pala eh. So, kahit abutin ako ng 2 araw dito, walang reklamo. Good. Okay, shall we all stand up please? Let us open our Bible. 30 minutes po ibinigay sa akin. So, 35 minutes. God allow me to preach 30 days. So, wala tayong magagawa. Kasi pinag-pray po natin yan. Lord, please bless the preacher, bless the messenger. Then sasabihin natin, okay, ganitong oras lang ang dapat ibigay mo. Mali po yun mga kapatid. Okay, so Ecclesiastes. Pasensya na po kayo. Papaliwanag na mo ako. Ecclesiastes chapter 11. Nandiyan na po, amen? Amen. What the Bible says, babasahin ko na lamang po, and then po sa inyong mga mata. Ang sabi po ng Biblia, truly the life is sweet and a pleasant thing. It is for the eyes to behold the sun. But if a man live many years and rejoice in them all, yet let him remember the days of darkness. For days shall be many, all that cometh is vanity. Rejoice, O young man, in thy youth, and let thy heart cheer thee in the days of thy youth. And walk in the ways of thine heart, and in the sight of thine eyes. But know thou that for all these things God will bring thee to judgment. Therefore, remove sorrows from thy heart, and put away evil from thy flesh, for childhood and youth are vanity. Tayo ko'y manalangin. Dakila Diyos, salamat po sa umagang ito. Send up revival, O God. Lalo-lalo na po sa mga kabataan ito. Dalangin po, Panginoon, na tulungan niyo po kami na mahikayat silang maglingkod. Mahikayat na maging katuwang ng mga pastor na siyang itinalaga niyo, Panginoon, upang manguna sa kanila. We pray, O God, continue to bless this youth. Kayo pong patuloy na magpala sa kanila. Mahiligan nila, Panginoon, na makinig ng inyong salita. Mahiligan nila, Panginoon, na hanapin ang kalooban niyo kaysa hanapin ang mga bagay na gusto nila na magdadala sa kanila sa kapahamakan. O God, salamat po sa biyaya ng inyong pong kabutihan. Salamat po sa privilege. Dahil kahit hindi ako karapat-dapat, still ginagamit niyo po ako. Patuloy na malwalhati, patuloy na may taas ang inyong pong pangalan. Wala na pong iba at kami po'y lubusan niyo ibaba. Nang sa gayon, lagi po kami maging karapat-dapat sa inyong pong harapan. Ang lahat po ito ang dalangin sa tamang pangalan ni Jesus. Amen. You may now be seated. Alam niyo po mga kapatid, ang talata po na ating binasa ay talata na kung saan isinulat ito ng isang taong pantas. Isang tao na nakamtan niya na ang lahat ng yaman sa mundo. Isang tao na nasa kayo na ang lahat. Isang tao na nakatanggap ng napakaraming blessing mula sa ating Panginoon. But still, nakamtan niya man ang lahat dumating sa punto na sinabi ni King Solomon, vanity is vanity, all is vanity. Lahat walang kabuluhan. Makikita natin sa ating pong mga kapatid, sa mga kabataan, gusto ko pong kaunawaan ninyo ang purpose kung bakit po tayo binigyan ng buhay ng ating Panginoon upang magkaroon ng mga tao na siyang pagbibigay ng kapurihan sa Kanya, upang magkaroon ng mga tao na siyang paglilingkod sa Kanya, upang magkaroon ng mga tao na pagbibigay ng kanilang mga buhay sa paglilingkod. Maraming manggagawa na uuwi lang sa wala ang kanilang paghihirap. Marami mga pastor na hanggang ngayon, nagsusumikap silang dalhin ang mga tao, nagsusumikap silang dalhin ang mga kabataan sa tamang landasin na dapat ilang tahakin. Ngunit ang nakakalungkot, hanggang ngayon hindi ka nila naunawaan kung ano ang layunin ng Diyos sa kanilang mga buhay. At ang dahilan, mga kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos, dito po sa Ecclesiastes chapter 11 verse 9, ikaw ay magalak o binata. Take note, hindi lamang po yan tumutukoy sa lalaki. Kung ating kong babasahin ang King James Version, sabi niyan, rejoice, O young man, sa iyong kabataan at pasahin ka ng iyong puso sa mga araw
na lahat ng bagay na gagawin mo, lalo na pag ikay tumanda, pag ninilay-nilayan mo yan. The title of our message this morning was devotion. Devotion. Di ko maintindihan kung bakit devotion. Siguro pag sinabing devotion, we need to share the Bible in a short. But still, every time I preach, so every time that God give me an opportunity to stand in the pulpit, I do all my best to preach the Word of God. Lagi yung pagkatandaan, every time na kayo po ay magdiling po sa Diyos, do your best, do your best, do your best. Not for the glory of men, but for the glory of God. Makikita natin mga kapatid, the title of our message, Behold Thy Day. Basta mo, how many years ka nang nilalaro or how many years mo nang nilalaro ang buhay mo?